Napansin ng mga netizens ang masayang aura ng Batangas Vice Governor na si Mark Leviste. Sa kabila ng tila nakapos na relationship nila ni Chris Aquino, makikita pa rin na consistent ang presence ni Mark para sa pamilya Aquino. Last August 1 ay dumalo si Mark sa death anniversary ng ina ni Chris at dating presidente ng Pilipinas na si Corazon Aquino sa pamamagitan ng pagtungo nito sa libingan ng dating presidente sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Napansin din ng mga netizens na tita ang tawag ni Mark sa dating presidente sa pamamagitan ng hashtag nito sa Instagram post. Pagdating naman ng August 21, ay nagtungo din si Mark para gunitain sa pamamagitan ng isang misa sa Santo Domingo Church sa Quezon City ang kamatayan ng dating senador at ama ni Chris na si Ninoy Aquino. Dahil dito, napabilib ang mga fans ni Chris dahil sa kasipagan ni Mark at hindi pagsuko para ipaglaban ang pagmamahal niya kay Chris Aquino. Matatanda ang galing si Mark sa Amerika at doon nga ay isa siya sa nag-aasikaso kay Chris. Matatandaan din na nitong May 18, 2023 nang mabalita at inamin ni Chris ang relasyon niya kay Mark Leviste. Kaya naman marami ang kinilig at sang-ayon sa kanilang relationship. Pagdating naman ng July 10, 2023, ay isang post ng pasasalamat ang sinabi ni Chris para kay Mark sa pamamagitan ng Instagram. Ayon kay Chris, uuwi na ng Pinas si Mark para gawin ang kanyang obligasyon sa Batangas. Ilang revelasyon din ang sinabi ni Chris na tanging si Mark Leviste lamang ang kanyang nakarelasyon na nagbigay sa kanya ng matinding pag-ibig at encouragement. Narito ang sinabi ng Queen of All Media. He wasn't only my boyfriend, he became my best friend and confidant. Talagang maaasahan. Kasabay ng post na ito ay ang pagsasabi ni Chris ng ganito: "We may not have had our happily ever after, but being sick has really taught me to look at the glass half full. Thank you for giving me the chance to again experience the magic of once upon a time." Nakita rin ng mga netizens kung paano tumayong tatay si Mark sa mga anak ni Chris na si Joshua at Bimbi. Ilang mga videos ang makikita na magkasama si Mark at Josh, hindi lang ngayong taon kundi noon pa. Hindi nga lang nabigyan si Mark ng pagkakataon noon pero tanging siya lamang ang nakasama ni Chris sa panahong kailangan nito ng kaalalay. Mismong si Chris ang nagpatunay ng ginawa na ito ni Mark para sa mga anak niya. Ayon kay Chris, "Thank you Mark for being here for me, especially when my two giants went home, but our reality is that there's a Pacific Ocean that divides us, a 15-hour time difference, and a 13-hour flight. This isn't just a line, you will always have a place in my heart." Sinabi din ni Chris at nilinaw niya na hindi naman tila breakup ang pag-uwi ni Mark sa Pilipinas kundi magpupos lamang ang kanilang relationship dahil na rin sa hirap ng long distance. "I asked Mark for a pause because with my condition the way it is now, I'm self-aware enough to know that a long-distance relationship will be next to impossible for us to maintain." Kaya naman masayang umuwi ng Pinas si Mark dahil naniniwala siya na love is patient and it is kind na mababasa sa 1 Corinthians 13 verses 4-8. Dito ay maraming panalangin ang ibinigay ng mga fans na sana daw ay huwag mapagod si Mark sa pagmamahal kay Chris. Total ang issue lang daw naman ngayon ay long distance at hindi nga sila magkasama pero nandun pa rin sa kanilang mga puso ang pagmamahal sa isa't isa. At hindi tulad ng iba na iniwan lamang si Chris at hindi nga inilagaan. Sa huling panayam kay Mark Leviste, nilinaw nito na January 2023 nang maging sila ni Chris. Itong August ay ika-8 buwan na ng kanilang relasyon. Sa puntong ito ay humiling man ng pause si Chris pero patuloy sa pagmamahal si Mark para sa Queen of All Media at Queen din ng kanyang puso. Ngayon ay makikitang naglalaan ng panahon si Mark sa pamilya ni Chris dito sa Pilipinas, lalo na ang mga kapatid ni Chris. Kita din ang closeness ni Mark sa mga ito. Makikita din kasi kung paano asikasuhin ni Mark si Chris at sina Bimbi at Josh na kung saan ay alam ng mga kapatid ni Chris ang pag-aalaga na ginagawa ni Mark tuwing nasa Amerika ito. Mga bagay na hindi kayang gawin ng mga kapatid ni Chris dahil may pamilya din sila. Pero nandoon ang pagsuporta ng mga kapatid ni Chris kay Mark at pasasalamat sa nasabing vice-gobernador. Narito ang ilang comment ng mga netizen na talaga namang napabilib kay Mark.
Maybe the right person for you, madam, but in a wrong time. I'm just saying this kasi mapursige siya talaga. As your avid follower, I trust your heart. Kung saan at ano gusto mong support ka namin. Bahala na ang tadhana, madam. Kung kayo talaga in the end. We, your prayer warriors, will always be here praying for you and your boys. Love, love, love. Iba talaga ang nagagawa ng love sa health ng isang tao, lalong nagkakaroon ng kulay at saya sa mga ngiti. At Mark Leviste at Chris Aquino, praying always na makita niyong dalawa ang kagustuhan ng Diyos. Sa isang post ay sinabi din ni Mark ang isang kwento habang nasa Santo Domingo siya kahapon at dinig na dinig niya ang comment ng isang nandoon. May nag-comment nga po sa likod ng church pew namin nung binanggit ni Ate Balsi na hindi uso o nauuso ang makitang kasama mga Aquino sa panahon na ito. Si Leviste nga proud na in love pa. Dahil sa kwento na ito, naniniwala ang mga fans ni Chris na ang pag-ibig pa rin ang mananaig sa kabila ng pagkakaiba ng mga tao tungkol sa opinyong politikal na hindi na nga rin masyadong pinag-uusapan ngayon dahil mahirap nga ang pagkakahati-hati. Pero sa pamamagitan ng pag-ibig ni Mark kay Chris, ang boundary na ito ay tila nasisira na dahil naninindigan at naniniwala nga ang pag-ibigan ng dalawa. Wala na pong masasabi nyo sa story na ito.